Si Shaki ay nagpatuloy at tinapos ang kanyang pakikipaglaban kay Elsie ang pirata sa kalawakan, para lang malaman na ang kanyang ipinaglaban ay isang copycat. Ipinapaalam sa kanila ng pirata sa kalawakan na ang barkong sinasakyan nila ay para kay Shaki at orihinal na barko ng Demon King. Sinimulan ng grupo na linisin ang barko mula sa infestation nito, kapag may lumitaw na android sa harap nila at ibinalik ang barko sa totoong anyo nito, ang Eden's Zero. Si Shaki ay humarap kay Elsie at sinabi na ang mukha ng kanyang bungo ay nangangahulugan na hindi siya tao. Hinihiling ni Elsie na makita ang kapangyarihang namana niya sa yumaong Demon King at agad siyang naglunsad ng pag-atake at hinampas siya ng Galami. Ini-redirect ni Shaki ang kanyang gravity upang lumipat sa Kisame, ngunit hinampas siya ni Elsie pabalik sa lupa. Sa pag-iwas sa higit pa sa kanyang mga pag-atake, sinubukan niyang hampasin siya gamit ang kanyang gravity fist, ngunit gumanti si Elsie bago niya ito magawa. Sa isang pagbabalik tanaw, ang isang nakababatang Shaki ay nakipagsapalaran sa kanyang lolo at hindi niya magawang talunin, habang ginagamit niya ang kanyang ether gear para suspindihin si Shaki sa ere at pigilan siya sa pakikipaglaban. Kapag nagreklamo si Shaki tungkol dito, ang Demon King ay nag-aalok sa kanya ng pagkakataong matutunan kung paano kontrolin ang gravity. Gayunpaman, kahit na tinuruan na siya ng gravity techniques, hindi pa rin siya kayang talunin ni Shaki. Sa kasalukuyan, sinuntok ni Shaki si Elsie at hinihiling na malaman kung ano siya. Inulit lang niya ang kanyang pagpapakilala pabalik sa kanya at tinanong kung sino siya, na idineklara ni Shaki ang kanyang sarili bilang isang adventurer na nagpaplanong hanapin si Ina sa labas ng Sakura Cosmos. Nang itinuring ito ni Elsie bilang isang walang kabuluhang layunin, ipinagpatuloy ni Shaki ang laban. Noong nakaraan, tinanong ni Shaki kung bakit tumigil ang kanyang lolo at sinubukan siyang ayusin. Sinusubukang ipaliwanag ni Michael na huli na ang lahat ngunit tumanggi si Shaki na tanggapin ito dahil hindi pa siya tinuruan ng kanyang lolo ng Gravity Comet. Sa kasalukuyan, lumilitaw ang isang fleet ng mga barkong pandigma mula sa Interstellar Union Army ng Cosmic Government na pinamumunuan ng Justice na sinamahan ng Victory at Krieg. Isang abnormal na reaksyon ng Ether sakay ng Skull Ferry ang nakakuha ng kanyang atensyon at nalaman niyang hindi ito ang Ether ni Elsie. Si Shaki ay patuloy na nakikipaglaban kay Elsie habang ipinaliwanag niya na kahit si Demon King Ziggy mismo ay hindi mahanap si Ina na ikinagulat ng binata. Ang mga antas ng pagbabasa ng Ether ni Shaki ay lumalapit sa 100,000, habang ina-activate niya ang kanyang Gravity Ether Gear sa kanyang buong katawan habang inilulunsad niya ang kanyang sarili sa Elsie, ibinaba siya gamit ang Gravity Comet. Inaayos ng self-repair system ng Skull Ferry ang pinsalang ginawa ni Shaki sa hull ng barko habang nakatayo siya sa ibabaw ng walang malay na katawan ng paunang si Elsie Crimson. Rebecca, Wise, Pino, at Happy find Shaki at kinu-question nila kung si Elsie ba talaga ang natalo niya. Gayunpaman, habang nanunood sila, ang katawan ni Elsie ay nalulusaw sa isang pile ng goop kung saan lumabas ang isang copycat S4 sa tunay nitong anyo. Ang pagtawa ng totoong Elsie ay pumupuno sa silid at muli siyang lumitaw sa isang holographic screen at nagbibigay sa grupo ng isang mabilis na backstory sa mga parasitiko na anyo ng buhay at kung paano nila pinamumugaran ang Skull Ferry. Inamin ni Elsie na siya ay nasa ibang barko sa buong panahon at ibinalita na ibibigay niya ang barko kay Shaki at sa kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag niya na ang barko ay dating pagmamay-ari ng Demon King noong nakaraan bago ito nahulog sa kanyang mga kamay at palagi niyang nilayon na ibigay ang barko kay Shaki. Ipinaliwanag ni Elsie na dinala ng Demon King ang barko sa isang paglalakbay sa labas ng Sakura Cosmos para hanapin si Inay ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa halip, bumalik siya kasama si Shaki, na dinala niya sa Granville para palakihin dahil alam niyang namamatay na siya. Nalungkot si Pino nang malaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang amo. Tinapos ni Elsie ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na sinabihan siya ng Demon King na ibigay ang barko kay Shaki nang umalis siya sa Granville at tinupad niya ang kanyang kahilingan dahil malaki ang utang nito sa kanya.
Sa kabila ng pagdinig sa buong kwento ay nag-aatubili si Shaki na tanggapin na lamang ang barko mula sa kanya, ngunit tiniyak sa kanya ni Elsie na ang isang barko ay walang halaga kumpara sa kanyang buong fleet na nakakabigla sa grupo. Ibinunyag ni Jessie na pinalilibutan sila ng Interstellar Union Army at nagsisimula silang magpaputok ng mga babala sa fleet ni Elsie. Nag-aalok si Elsie na labanan ang Interstellar Union Army upang makabili ng oras para makatakas si Shaki at ang iba pa. Nagpapasalamat si Shaki sa kanya para sa tulong at para sa barko at sinabi niya na dahil kaibigan siya ng kanyang lolo, kaya siya ay naging kaibigan din niya. Napangiti si Elsie doon at inihayag ang isang huling katotohanan, na sinabi sa kanya ng Demon King na sino mang makalapit kay Ina ay isi silang muli. Ang kanyang mga huling salita ay nakakalito sa grupo ngunit mabilis na kumilos si Wise upang ilipat ang barko sa isang ligtas na lokasyon sa pamamagitan ng paghila ng isang tingga. Sa sandaling gawin niya ito, ang barko ay lumiliko sa ibang lokasyon. Natuklasan ni Rebecca na lumabas sila malapit sa Blue Garden at dapat silang bumalik doon. Sa kaibuturan ng Skull Ferry, isang misteryosong babae ang lumabas mula sa isang pod na minarkahan bilang 4. Tinataya ni Rebecca na aabutin pa sila ng 6 na oras bago makarating sa Blue Garden habang naobserbahan naman ni Happy na imposibleng makadaong sila doon sa isang barkong pirata. Isinasaalang-alang nilang gamitin ang Aquawing pagkatapos nilang makalapit ngunit pinutol ni Wise si Rebecca sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na ito ang kanyang barko. Sinabi ni Shaki na isinasaalang-alang niya ang kanilang bagong nakuha na Skull Ferry na pag-aari nilang lahat. Umalis sa control room sina Rebecca at Happy para simulan ang paglilinis sa iba pang bahagi ng barko dahil natatakot sila na baka may mga bug pa rin, habang pinag-iisipan ni Pino ang dahilan kung bakit siya nilikha. Sina Rebecca at Happy ay natitisid sa isang napakalaking shared bath habang nililinis ni Shaki at Wise ang isa pang bahagi ng barko. Pagkatapos maglinis ng paligan, nagre-relax sina Rebecca at Happy sa pamamagitan ng paglangoy at natuklasan na ang paligan ay angkop para sa mga tao at mga makina. Habang naliligo sila, napansin nilang nagsisimula ng kumikinang ang katawan ni Rebecca na may mga simbolo na kahawig ng ether gear na hula ni Happy ay dahil sa tubig na pampaligo na nagpapasigla sa ether sa katawan ni Rebecca. Sa labis na kagalakan sa posibilidad na maaari niyang gamitin ang isang kapangyarihan tulad ni Shaki, ibinuhos ni Rebecca ang kanyang kamao sa hangin at hindi sinasadyang nagpaputok ng isang mapanirang sinag ng enerhiya na tumaagos sa kisame at lumalabag sa katawan ng barko. Ang kapaligiran ay nagmamadaling lumabas mula sa butas, kinaladkad sina Rebecca at Happy pataas ngunit ang paglabag ay mabilis na nat-attack sa sarili dahil sa tampok na self-repair ng barko. Ang dalawa sa kanila ay bumagsak sa kisame at bumagsak pabalik sa isang splash. Nakatitig si Rebecca sa kanyang kamay na nagtataka sa paggamit ng kung anong kapangyarihan. Nang maglaon, ipinakita ni Shaki, Happy, at Rebecca ang kanilang mga bagong kasuotan na nakita nila sa barko kay Wise na nagpahayag na nakakita rin siya ng mga bagong damit. Tinanong ni Rebecca si Wise tungkol sa kung paano niya natutunan ang ether gear ngunit umiiwas siya sa tanong at iniisip ng grupo kung ang silid na kinaroroonan nila ay pag-aari ng Demon King. Umupo si Shaki sa trono ng Demon King habang kumpiyansa na ipinapahayag na sasakay siya sa barko para makita si Inay. Habang nakaupo siya, hindi niya sinasadyang na-activate ang Protocol A7 na opisyal na naglilipat ng pagmamay-ari ng barko sa kanya. Habang tinatanggap siya ng barko at kinikilala siya bilang ang Demon King, isang babaeng android na tumatawag sa kanyang sarili witch ay lumitaw sa harap nila at sinabing siya ang namamahala sa pagpapanatili ng barko. Ipinahayag din niya na susundin niya ang anumang utos na ibibigay sa kanya ni Shaki na mabilis niyang sinusubok sa pamamagitan ng pag-upak nito na parang aso. Itinuro ni Wise ang estado ng infestation sakay ng barko na ipinatutupad ni Witch dahil sa kanyang mga function na nasuspine ng mahabang panahon. Pinagpapalakpak niya ang kanyang mga kamay na nag-aalis ng infestation mula sa barko at muling itinayo ang panlabas na anyo ng barko pabalik sa orihinal nitong anyo. Nang matapos ang pagbabago ng barko, ipinahayag ni Witch na ang barko ay orihinal na kilala bilang Interstellar Warship, Eden's Zero.